kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na kinakailangan personal lang humarap sa paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity matapos na kumpirmahin ng Pre-Trial Chamber 1 ang mga charges laban sa kanya. Ayon sa ICC, malinaw sa Rome Statute na dapat ay naroroon ang akusado sa panahon ng trial. Maalalang dumalo ang dating Pangulo sa Pre-Trial Chamber noong March 2025, ngunit hindi na siya sumali sa mga sumunod na pagdinig kabilang ang confirmation of charges proceedings nitong Pebrero. Sa ilalim ng mga patakaran ng ICC, maaring pansamantalang alisin ang akusado sa courtroom kung sakaling kaabala siya sa paglilitis, ngunit bibigyan pa rin siya ng pagkakataong sundan ng proceedings sa pamagitan ng communication technology at makipag-ugnayan sa kanyang abogado. Gayunpaman, sinabi ng korte na ang ganitong hakbang ay gagamitin lamang sa exceptional circumstances. Si Duterte ay nasa kustodiya ng ICC mula pa noong March 2025 kaugnay ng kaso na may kinalaman sa madugong war on drugs sa kanyang administrasyon, pati na rin ang mga aligasyong pagpatay noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Una nang pinabulaanan ni Duterte ang akusasyon kung saan sinabi niya na siya ang nagpatupad ng mga polisiya laban sa illegal na droga, ngunit hindi umano siya direktang responsable sa bawat nasasawi sa operasyon ng mga otoridad. Ayon sa datos ng pulisya, mahigit 6,000 ang nasawi sa operasyon ng kanyang administrasyon. Sa kabila nito, inaasang bubuo ang ICC presidency ng trial chamber na hahawak sa kaso, at kapag naitatag na ito, magtatakda ang mga hukom ng petsa ng paglilitis at maglalatag ng mga procedural rules, kabilang na ang paghawak sa ebidensya at iba pang preliminary issues. Sinabi rin ng ICC na hindi otomatikong maaring iapila ang desisyon sa confirmation of charges. Maaari rin umanong humiling ng interim release si Duterte, ngunit nasa desisyon pa rin ito ng mga ICC judges. Pakinggan natin ang naging kumpirmasyon ng Pre-Trial Chamber 1. Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Pre-Trial Chamber 1 concluded that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the war on drugs campaign.